Nakapagbigay na kami ng since June of 2022, nakapagbigay ng PCSO ng 1,067 sa lahat ng mga ating LGU. At inuna namin, hindi namin muna prioritize yung mga lalaking lungsod, the big cities, because usually meron na silang mga facilities, hindi urgent. Yung mga maliliit ang inuna namin. Yung mga inumpisa natin 4th, 5th, 6th class na municipality. Then slowly we'll work our way back. And then patuloy pa rin ang bigay namin. Kasi yung ibang bayan, malaki naman talaga. Kailangan dalawa. So titignan na natin, adjust na natin. So ang minimum bawat bayan, bawat lungsod ay merong ganitong patient transport vehicle. Ang trabaho, ang dapat na iniisip ng gobyerno ay paano pag-aangin ang buhay ng bawat isang Pilipino. And that's what we are trying to do. Tulungan nyo kami. We will do this. Basta't magsama-sama tayo, magtulungan tayo. There is a lot that we can do. We have achieved a great deal. Pero patuloy pa natin and so that we can achieve some more. Today, magpapalabas tayo ng 106, magdi-distribute tayo. I'm not very certain, but we're nearing the 1,500 mark. No? Just yesterday, we approved again another batch of procurement. So definitely, we will be fulfilling our 100% distribution on all municipalities of the Philippines within this year, the midterm ng year. We will continue, ipagpapatuloy namin yung aming sinimulan at ang target namin na mabigyan lahat ng ambulansya, patient transport vehicle ang lahat ng munisipyo ay pagpapatuloy namin hopefully within this year, in the middle of the term ng Pangulo, ay mabigyan na natin lahat ng mga munisipyo. So I think we're getting there at nakakatuwa kasi nakikita mo yung excitement din sa mga mayors na yung karamihan ay maraming hindi pa nakakatanggap ever since. No? Yun ang gusto naman natin iparamdam na kahit sa kasulok-sulukan ng ating bansa, kailangan merong capability to move the patients, no, from their homes to the hospital or from one hospital to another. Yan naman ang natin medical mobility. Yan naman ang ating thrust dito with these ambulances. No? At yan ang binilin sa atin ng Pangulo na tulungan ng lahat ng ating mamamayan, lalo na sa pangkalusugan. Narinig natin ng SONA na ito ay punong-puno ng mga balita tungkol sa pagpapalakas ng ating healthcare system. Kami po ay nakikiisa rito at nagsusuporta sa pamamagitan ng pagpapalakas ng medical mobility yung function nila makapaglikas ng mga pasyente. Napaka-timely po ng pagbigay nito sa amin kasi ang Isabela City kasi in terms of laki ng area, we're almost twice the size of Quezon City. So yung area of coverage talaga at kahit na kasi isa sa mga tinutukan natin ay ang training at organizing ng ating community-based responders. So in terms of manpower, meron tayo pero kulang na kulang ho kami sa behikulo. Minsan pagka merong sa west at sa east na nangyari, maghihintayan pa po bago makarespond. So napaka-timely nito and also Isabela City kasi ang sentro ng buong Basilan. Kaya hindi lang ho mga taga-Isabela ang matutulungan natin at makikinabang, kundi yung buong Basilan province. Nagpapasalamat po kami sa PCSO for facilitating this and of course sa ating Pangulo, kay Pangulong BBM dahil talagang grassroots community level ho ang mararating ng tulong na to. Malaki talaga ang kakulangan, especially sa mga municipalities, lalong-lalo na sa mga malalayong municipalities. Ang mga sasakyan na ambulansya like ito, kaya malaking tulong itong patient transport vehicle, lalong-lalo na dito sa buong probinsya namin. Kasi mas gagaan po ang paghatid ng serbisyo, lalong-lalo na sa health services. So we have hospitals also, we have district hospitals. So malaking tulong na ito na maibibigay dito sa probinsya namin. Kaya it's very important na matutukan talaga ang health programs natin kasi marami pong nangingailangan ng tulong sa mga health services ang mga
constituents natin, lalong-lalo na dito sa Zamboanga del Norte. So kami po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos, sa pagbigay ng pansin. As he mentioned during his SONA, natutuwa rin kami kasi talagang marami siyang programa ngayon, lalong-lalo na sa health. Kaya we're hoping na matutuloy lahat ng mga pangako po ni President para po matulungan ang mga constituents namin dito sa buong probinsya sa Zamboanga del Norte at kasama na rin po sa buong region.